Hindi tayo pwedeng manuntok ng walang nasasaktan. Katulad niya ng paglalaro natin ng apoy, malaki ang posibilidad na tayo ay mapasok kinatagalan. Ikaw kabarangay, naipit ka na ba sa isang komplikadong sitwasyon? Dear Papa Dudut, sabi ng mama ko ay wag daw akong gumawa ng mga bagay na pagsisisihan ko sa dulo. Pero paano ko ba malalaman na masama para sa akin ang isang bagay hanggat hindi ko pa yon nagagawa? Para sa akin, isang beses lamang ako mabubuhay sa mundo, kaya bakit ko pipigilan ang sarili ko na maging masaya sa isang sitwasyon kahit na may kaakibat itong komplikasyon? Yan po ang mga bagay na pilit ko pa ring tinutuwid kahit na medyo baluktot, lalo na sa kasalukuyang pinagdaraanan ko, Papa Dudut. Sana sa pagtatapos ng kwento ko ay maraming kabarangay natin ang may matututunan dito. Bago ang lahat, good day po sa inyo at sa mga katulad kong kabarangay at listener ng Barangay Love Stories. Number 1 po talaga kayo sa puso ko, Papa Dudut. Dahil marami sa mga umere ninyong istorya na napakinggan ko, ang masasabi kong nakarelate ako ng husto. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gianna, 28 years old at taga Novaliches, Quezon City. Nagkatrabaho po ako bilang sekretary sa isang private company at 2 buwan na akong buntis. Ang sabi nila, blessing po ang mga baby, pero sa ngayon ay hindi ko po nakikita na biyaya sa akin ang batang nasa tiyan ko, Papa Dudut. Aaminin kong lito at naguguluhan pa rin ako sa sitwasyon ko na nagsimula po few months ago, Papa Dudut. Wow! Totoo ba to? Nandito tayo ngayon sa bar? Oo. Gusto mo sampalin kita para malaman mong hindi ka nananaginip? Grabe naman sa sampalin, Bes. Parang di kaibigan, no? Nakaka-hurt ka ng feelings. Pwede ba tigilan mo yan? Umorder ka pa ng inumin, sagot ko. Wow! Sige, pero mamaya na. Di ko pa maubos yung iniinom ko eh. Hay, hina mo! Dati nung nag-aaral pa tayo, ikaw yung panayaya sa akin sa mga inuman. Pati ikaw yung pinakamalakas uminom. Huwag mo sabihing pinasa mo na yung corona mo sa akin. Napaka mo naman. Siyempre ako pa rin yung BFF mong malakas uminom. Pero ngayon kasi ayokong maglasing. Bilin kasi ng boyfriend ko, wag akong iinom ng marami. Yan talagang mga boyfriend na yan? Masyadong pakialamero. Hoy, hindi naman. Worried lang sa akin yung honey bunch ko. Kaya kinikilig ako. Alam mo ba? O sige, tuloy mo. Susungal-ngaling kita ng bote. Guard! May bayolente! Huwag ka na kasi magkwento tungkol sa boyfriend mo. Alam, nakaka-break lang nung tao tapos puro ka pa ganyan. Mag-usap na lang tayo tungkol sa investment. Alokin mo na lang ako ng insurance o di kaya kung ano-anong theory tungkol sa mga alien. Huwag lang yan, bes! Sorry na. Akala ko kasi hindi ka na-affected sa breakup nyo kasi nagbabar na tayo. Last week lang nagkukulong ka sa kwarto mo. Tumatawag pa sa akin mama mo kasi ayaw mo lumabas para man lang kumain. Last week yon, pero hindi na ngayon. So hindi ka na nasasaktan? Nasasaktan pa rin. Pero sino ba siya? Ano, habang buhay na lang ba ako magmumukmok kasi iniwan niya ako at pinagpalit sa babaeng mas pangit kaysa sa akin? Sa true rin naman. Huwag mo na siyang iyakan. Hindi siya worth it. Pinipilit ko, pero may times pa rin na nagagalit ako sa kanilang dalawa. Lalo na dun sa babae niya. Tinoko kasi last time yung Facebook account nung impactang yon, tapos ayun, na-offend lang ako kasi mukha siyang ewan. Kumpara naman sa akin, di ba? Na-curious tuloy ako. Gusto ko makita, Bes. Wag na, baka mamaligno ka pa. Hindi talaga siya maganda. Hindi. Mukha siyang kapre, tikbalang, laman lupa, engkanto, manananggal. Malandi siya, makate, higad, haliparot. Magsama sila ng ex kong tukmol. Oo. Tama na yan, baka umiyak ka pa. Sinong iiyak? Ako? Hindi ko naiiyakan yung mga abnormal na yun, no? Ay, tama. Mga abnormal sila. Lalo na yung ex mo.
Kasi sino ba namang matinong lalaki ang ipagpapalit ang long-term relationship niya sa ibang babae? Diba? Alam mo yan, ginawa ko yung lahat. Naging loyal ako sa kanya. Pumayag nga ako makipag-live-in sa kanya kahit hindi pa ako ready nun eh. Nagreklamo ba ako? Hindi! Sinuway ko pa parents ko. At kahit control freak siya, iniisip ko na mahal lang niya ako kaya siya ganun. Sinusunod ko gusto niya kahit sa kaliit-liit ang detalye. Tapos sa huli, iwanan niya lang ako? Sasama siya sa madungis na yon? Ipagpapalit niya ako? Nasaan ang hustisya, Bes? Nako, mahirap hanapin ang hustisya rito sa atin. Eme ka naman eh. Pero ayun na nga. Hindi ka nagkulang. Binigay mo lahat, as in lahat-lahat. Nasa kanya na yun. Siya na yung may problema kasi malandi siyang lalaki. Tapos cheap pa kasi pinagpalit ka sa hindi mo naman ka-level. Nakakainsulto kaya yun. Kaya nga iniisip ko na lang na magbe-break din sila. Na walang forever, sa umpisa lang masaya. Sabihin mo na ang palaya ko, wala akong pake. Pero akala ba nung mokong na yun, iiyakan ko siya ng matagal? Wala na akong luha, Bes. Natuyuan na, kaya gusto ko naman bumawi sa sarili ko at maging masaya kahit paano. Kaya nga niyaya kita mag-bar. Proud ako sa'yo, Bes. Alam mo yan. Basta, happy ako kasi binibigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo na maging masaya nang hindi kasama yung ex mong salot sa lipunan. Basta, kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Best friends nga, di ba? For better and for worse. Salamat. Pero sana makarma na sila kasi naiinip na ako maghintay. Kating-kati na akong pagbayaran nila yung pananakit nila sa akin. O siya, tama na yan. Sayaw na lang tayo sa dance floor. Magpakasaya na lang tayo at kalimutan na muna natin yung ungas na yun. Hindi kanya deserve, girl. Ang ganda-ganda mo eh. Talaga? Sayaw na nga tayo. Heartbroken po ako, Papa Dudut, kasi iniwan ako ng live-in partner ko at pinagpalit sa isang babaeng mukhang puwet ng kaserola. Nasasaktan po ako at nagagalit ng mga panahon na yon. Pero ayokong ipakita sa best friend kong si Myra na porke iniwan ako at pinagpalit ay habang buhay na akong magiging kawawa. Balde-balde ng luha ang iniyak ko para sa damukol na lalaking yon. At ang masahol pa ay nagmakaawa pa akong piliin niya ako, Papa Dudut. Lumuhod-luhod pa ako at kulang na lamang ay halikan ko ang mga paa niya na para bang sineswerte siya. Ngayon ay nasusuka na ako pag naaalala ko ang kabaliwan kong yon sa kanya. Hindi naman sa sinasabi kong mali ang magmahal. Maling lalaki lang ang minahal ko. Maling-mali kasi na umasa ako na kami na hanggang sa dulo. Tapos ay bigla niya akong iniwan sa ere ng ganon-ganon na lamang. Kaya nga noong napagod na akong questionin ang sarili ko kung saan ako nagkulang, kahit ginawa at binigay ko naman ang lahat, ay tinigilan ko na ang pag-iyak sa lalaking yon, Papa Dudut. Pero yung lungkot at mga luha ay napalitan ng matinding galit at buot. Kung totoo ang impyerno, sana'y masunog sila doon ng babae niya. Kung totoo ang karma, ay sana'y paulit-ulit na layong maranasan para makaganti naman ako kahit papaano. Dahil sa pinagdaanan ko ay naging defense mechanism ko po yung kumilala ng ibang tao para hindi ako malungkot. Feeling ko kasi burden na ako sa best friend ko kahit na sinabi niyang nandyan lamang siya para sa akin. Kaya nga sinubukan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Pumasok po ako sa tinatawag nilang hook-up culture, kung saan ay marami akong nakilalang lalaki at babae na kapwa ko ay naghahanap ng good time at panandaliang aliw. Isa na nga po doon si Boris, Papa Dudut. Boris, gising! Ano ba yun? Anong ba yun? Ang ingay kaya ng phone mo. May kanina pa chat ng chat sa'yo. Tingnan mo na nga. Baka may emergency or what? Ay, storbo naman. Sino ba to? Sino ba yan? Ha? Wala.
Walain mo mukha mo. Sino nga kasi? Ay, Gianna naman eh. Sasabihin mo ba o lalayasan kita? Uy, huwag ka naman umalis. Iisa pa ako sa'yo mamaya eh. Nagpahinga lang ako kasi nakakapagod yung 5 beses natin kanina. Kaya nga sagutin mo tanong ko. Sino ba yung chat ng chat sa'yo? Wala, live-in partner ko lang. Ano? May live-in partner ka na palang ungas ka? Meron, pero hindi ko na siya mahal. Kaya nga ako nakikipag-hook up sa'yo kasi ayoko na sa kanya. Wala naman talaga akong pakialam sa relasyon yung dalawa kasi wala naman tayong relasyon. Pero hindi lang ako makapaniwala na certified manloloko ka. Saan ka pupunta? Gianna naman. Nakuha mo pa talagang magtanong? Hindi ba halata? Iiwanan na kita kasi nabubwisit na ako sa'yo. Huwag mo naman gawin sa akin to. Sayang binayad natin sa motel kung di natin susulitin check-in natin. Upo ka muna rito sa tabi ko. Dali na. Kumalma ka lang kasi muna. Ay, kung nalaman ko lang ng maaga na may karelasyon ka, sana di na ako pumayag sumama sa'yo dito sa motel. Kung pinaalam ko sa'yo, baka hindi ka na pumayag. Katwiran niyo talaga mga manluloko, bulok. Ikaw na may sabi. Wala ka namang pakialam sa relasyon namin, di ba? Kaya bakit ganyan ka kaapektado? Kasi niloko rin ako at pinagpalit sa ibang babae ng ex ko. Kaya naaawa lang ako dyan sa kinakasama mo. Kung hindi mo na pala mahal, bakit hindi ka na lang makipaghiwalay? Mahirap kasi may anak kami. Saka nakiusap siya sa akin na gusto niyang magkaroon ng buong pamilya yung anak namin. Kaya wag ko raw siyang hiwalayan. Pero anong gagawin ko kung di na nga ako masaya kasama niya? Kaya ka ng babae. Alam ba niya pinagagagawa mo sa kanya? Feeling ko alam niya, pero hindi na lang siya nagsasabi. Doon pa rin naman ako sa inuupahan namin umuwi kaya wag na siya masyadong demanding. Curious lang ako ha. Total na pag-uusapan na rin natin. Curious saan? Sa inyong mga lalaki. Ano yung reason nyo? Bakit bigla-bigla na lang kayo fall out sa mga partner nyo? Maraming dahilan, pero ako kasi nawala na yung pagmamahal ko sa kanya. Kasi masyado siyang taklesa. Lagi niya akong tinatalakan. Daig pa niya nanay ko. Hindi nga ako napagsalitaan ng maaanghang ng sarili kong ina tapos siya kung ano-anong masasakit yung sinasabi sa akin kapag nag-aaway kami. Dahil lang doon? Nasaktan kaya ego ko. Apak na apak pagkalalaki ko sa kanya. For sure may dahilan kung bakit niya yun nasabi sa'yo. Kasi ganun kaming mga babae. Hindi kami nangaaway ng basta-basta. Talaga? Bakit kanina muntik mo na nga akong layasan at awayin dahil lang nalaman mong may kinakasama ako? Di ka ba nakinig? Naalala ko lang ginawa sa akin ng ex ko. Nakita ko siya sa'yo kaya nabwisit ako. Pero hindi ako yung ex mo. Magkaibang lalaki kami at wala tayong relasyon para magalit ka sa akin ng ganun. Ay, sa bagay, para naman akong tanga sa asal ko kanina. Problema mo na yan kung magkahulihan kayo ng live-in partner mo ha. Basta labas ako dyan, huwag niyo akong idadamay. Bakit naman kita idadamay? Hindi mangyayari yun kasi matinik ako. Siguraduhin mo lang yung pinagsasasabi mo. Ayoko ng gulo. Walang mangyayaring ganun. Kaya huwag ka nang mag-alala. Saka, huwag na nga natin siya isali sa usapan. Parang gusto ko na lang ulit may mangyari sa atin. Ready ka na ba ulit? In a relationship na pala si Boris pero aminadong manloloko. Wala akong pakialam sa bagay na yon not until sinabi niya sa akin ang katotohanan. Nung una ay gusto ko siyang suntukin sa mukha kasi iniiputan niya sa ulo yung syota niya at kinakasama niya pero naisip ko na huwag na lang kasi baka mapuruhan ko pa at mademanda pa ako. Masasabi ko naman Papa Dudut na na-enjoy ko yung nangyari sa amin ni Boris ng gabing yon at naulit pa nga nang naulit ang hook-up namin kahit na alam kong may karelasyon na siya. Ewan ko ba, hindi na ako nandidiri na dalawa niya kaming kinakasama. Basta sinabihan ko siya na huwag na lamang niyang bubuntisin ako. Magaling kasi si Boris at panalo ang performance niya, Papa Dudut. Hinahanap-hanap ko. Kaya lang ay nagkaproblema lamang kami noong naramdaman kong naging masyado na siyang clingy.
May isang beses na hindi na lamang siya nagte-text sa akin para makipag-hook up kung ano-anong sweet messages na ang kanyang pinapadala na parang magjowa na rin kaming dalawa. Na kinainisan ko naman, Papa Dudut. Akala ko ay trip lamang niya at mawawala rin pag nahimasmasan na siya, kaso ay consistent po talaga si Boris sa pagpapadala ng ganong klase ng mga mensahe. Ang malupit pa ay nagsabi siya sa akin na gusto niya akong ligawan. Anak naman ng teteng Papa Dudut, nakakaloka ang mga pangyayaring yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, syempre sinabi kong ayoko kasi may karelasyon siya at wala pa akong ganang makipag-boyfriend dahil kagagaling ko lamang sa breakup. Pero parang tanga si Boris. Mapilit siya at sinabi niya sa aking handa siyang hiwalayan ang kinakasama niya para lamang sa amin at yun na nga po ang ginawa niya. Iniwan niya ang live-in partner niya at isang anak para sa akin, Papa Dudut. Siyempre nawindang po ako kasi ang bilis ng galawan niya. Hindi pa nga nagtatagal simula nang magkakilala kami tapos gusto na niyang maging exclusive. Napatanong ako sa sarili ko kung ganon ba talaga ang mga lalaki. Galawang ninja sa mga pambababae nila. Pero aaminin kong may isang bahagi sa marupok kong puso na masaya kasi noong ko lang naranasang piliin. Hindi ba iniwan ako at pinagpalit? Tapos iniwan ni Boris ang pamilya niya kasi ako ang pinili niya. Feeling ko talaga ay bida ako sa isang teleserye ng mga panahong yon. Sa kabilang banda ay hindi ko naman po sinabi kay Boris na gawin niya mga bagay na yon. Vocal ako na ayaw ko pang pumasok sa panibagong relasyon pero hindi ko naman siya matanggihan kapag nagyayaya siyang may mangyari sa amin. Kumbaga sa review, 5 stars po sa akin si Boris at satisfied customer niya ako sa kanyang serbisyo. Nagbibingi-bingihan na lamang ako kapag ino-open niya ang tungkol sa estado ng relasyon namin pagkatapos may mangyari sa amin. Akala ko kaya ko yung baliwalain hanggang sa nagsawa na ako at nakwento ko ngayon sa kaibigan kong si Myra, Papa Dudut. Seryoso ka ba talaga dyan? Saan? Sa sinabi kong nakikipag-hook up ako at ngayon meron ng lalaking obsessed na obsessed sa akin? Oo, dyan. At dyan pa sa lalaking yan. Ano nga ulit yung pangalan niya? Boris. My goodness, Bes. Hindi ko akalain na yan palang pinagagawa mo sa loob ng 1 linggong hindi natin pag-uusap. Correction. 1 linggo at 3 araw. Ganun na rin yun. Eh ano ba kasing masama doon? Marami naman gumagawa noon, di ba? No feelings attached, ika nga. Marami nga pero hindi ibig sabihin gagawin mo na rin. Malaki na ako, Bes. Hindi na ako teenager na dapat pagbawalan sa mga gusto kong gawin. Kaya ko na magdesisyon para sa sarili ko. Malapit na nga ako mag-30 eh. Kahit na. Paano kung mapahama ka dyan? Masalvage ka. Pinagsasasabi mo, okay lang ako oh. Kita mo bang may kulang sa body parts ko? Wala naman, di ba? Paano kung makakuha ka ng sakit? Sige nga. Ayos lang ako. Kaya ko sarili ko. Ginagawa mo ba yan kasi gusto mong maghiganti sa ex mong manloloko at nang iwan sa'yo? Ginagawa ko to para sa sarili ko. Para kalimutan siya. Sa lagay pipigilan ko na lang sarili ko na sumaya katulad niya. Eh nung nambabae siya di nga niya ako inisip. Kaya ba't ko siya iisipin sa panlalalaki ko? Saka wala na rin naman kami. Hiwalay na kami. Single na ako kaya wala na akong inaapakang ibang tao. Ay, maliban na lang pala dun sa kinakasama ni Boris. O kita mo na? Naging kabit ka pa? Excuse me, hindi naman kami ni Boris. Kaya paano ako magiging kabit? Sige nga. Pero may karelasyon pa rin siyang tao. Sana kung gaganyan ka lang din pala, doon na sa kapwa mo single, para wala na kayong masaktan. Sorry, okay?
Bago lang naman ako sa hookup culture na to. Malay ko ba sa rules and regulations na yan? Basta ako, one night stand lang habol ko kay Boris. Kaso naulit pa nang naulit hookup namin kasi magaling talaga siya sa kama. Mas magaling pa siya sa ex ko na madalas pilipeke ko lang yung Huwag mo nang ituloy, Bes. Nakakaloka ka. Mas naloloka ako kay Boris kasi parang baliw na siya sa akin, Bes. Mantakin mo, hihiwalay niya yung live-in partner niya para lang opisyal akong ligawan? Sinabi mo ba sa kanyang ayaw mo maging exclusive kayo? Sinabi ko na. Para na nga akong sirang plaka kakapaulit-ulit sa kanya kaso ewan. Di ko alam kung tanga lang ba siya o nagbibingi-bingihan. Ang hirap ng sitwasyon mo. Gusto mo siya na ayaw mo. Paano mo naman nasabi na gusto ko siya? Kasi sabi mo magaling siya sa kama. Hindi mo naman siya babalik-balikan kung hindi ka nasasatisfy sa bagay na yun. Tama rin naman. Hirap lang kasi sa kanya bakit kailangan niya pang gawing komplikado yung lahat. Bakit hindi na lang kami maging magka-hook up forever? Sira, hindi pwede yung sinasabi mong forever. Ano? Hanggang pagtanda gusto mo para usan ka lang? Sakit mo naman magsalita. Masakit talaga ang katotohanan, Bes. Saka tama naman sinabi ko. Oo na. Pero sa ngayon hindi ko siya kayang bitiwan. Ayoko naman makipagkilala sa iba kasi paano na lang kung hindi nila mapantayan yung galing niya sa kama. Eh di sayang lang effort ko. Hindi ko akalain may ganyan ka palang side. Hindi na kita kilala. Pero sabi mo BFF pa rin tayo. For better or worse nga, di ba? Oo, kaya lang wag mo naman ipahamak ang sarili mo, Bes. Mamaya imbes na panandali ang aliw lang ang hanap mo. Makarma ka sa pinagagagawa mo. Gusto ko lang naman maging masaya. Kung kakarmahin pa ako dahil lang sa bagay na yon, aba, maawa naman sa akin ang universe. Hindi ko yun deserve. Ewan ko sa'yo, hindi na kita carry. Sa huli ay nag-decide po ako na hindi kitain si Boris kasi nasusura na ako sa kanya. At sa pagiging clingy niya samantalang hindi naman kami magkarelasyon. Siguro'y ganon talaga, hindi ko na gusto yung may nagdidikta sa akin tungkol sa mga bagay na dapat at hindi ko dapat ginagawa. Ganon kasi ang eksaktong experience ko sa ex-boyfriend ko at live-in partner ko, Papa Dudut. Kumbaga, dinumero ang mga galaw ko sa kanya, ultimo pagsusuot ko ng mga damit na hindi naman masyadong sexy ay nakikialam siya. Siyempre, inintindi ko yon dahil mahal ko at akala ko ay pinoprotektahan lamang niya ako. Pero kunwari lang pala ang lahat dahil niloloko na niya ako at ginagawa niya lamang yon para manipulahin ako. Kaya nagkaroon na rin talaga ako ng trust issues. Kaya naman po si Boris, kahit na may itsura, matangkad, mabango at magaling sa kama, pero pagdating sa pinansyal na aspeto ay masasabi kong katulad ko lamang siya na hamak na isang empleyado. Nagtatrabaho sa isang construction firm sa Mandaluyong si Boris. Above minimum ang kita niya pero maliit pa rin kasi nakwento niya sa akin na perang madalas nilang pinagtatalunan ng dati niyang kapartner. Breadwinner din kasi si Boris at nag-aabot pa rin sa nanay niya kasi wala naman itong pinagkakakitaan at maliliit pa ang mga kapatid niya. Yung iba nag-aaral pa nga tapos siya yung panganay. Wala na silang tatay, maagang sumakabilang bahay. Kaya nga naiintindihan ko yung ex niya kung bakit wagas makapag-demand sa kanya. Lalo na kasi na mukhang kontento na si Boris sa kita niya tuwing kinsenas at katapusan. Tapos red flag pa siya kasi kulang na nga yung perang nakalaan para sa pamilya niya. Nakuha niya pang mambabae. Kapal ng mukha, grabe. Kaya naman iniwasan ko na siya, Papa Dudut, at tiniis kong hindi makipagkita sa kanya para maramdaman niyang ayoko na. Pero may isang beses na hinahanap ko talaga yung katawan niya at kung paano niya ako paligayahin. Pansamantala lang na natigil ang hookup namin noong meron akong nakilalang bagong lalaki. Si Clark, Papa Dudut. Grabe, Gianna. Galing mo. Suko ako sa'yo. Magaling talaga ako. Sinabi ko naman, di ba?
O kita mo ngayon, sumuko ka. Sorry di ako naniwala agad kasi akala ko puro ka lang salita. Yan tayo eh. Pero alam mo, baka hanap-hanapin ko na to. Alin? Yung performance ko? Oo, tsaka ikaw mismo. Talaga? Sige, bakit nga? Kasi maalaga ka, malambing at palangiti. Bakit? Hindi ka ba inaalagaan ng mga babaeng nakaka-hook up mo? Hindi ba sila kasing sweet ko at hindi rin sila palangiti? Oo, ibang-iba ka sa kanila, kaya nanibago ko. Yung totoo, hindi naman talaga ako naghahanap ng hookup lang. Gusto ko rin makakilala ng tao na magiging kaibigan ko. Bakit? Wala ka bang mga kaibigan? Meron pero hindi ko naman sila lagi nakakausap at nakakasama. Bakit kasi hindi ka nalang mag-girlfriend? Wala pa akong babaeng nakikilala na mamahalin ko kaya single pa rin ako hanggang ngayon. Sa bagay, mas mabuti na rin enjoyin mo pagiging single mo kasi kapag nagka-jowa ka na, hindi mo na magagawa yung ganito. Ikaw ba? Talagang hookup lang habol mo sa isang lalaki? Oo. Feeling ko kasi hindi pa ako ready pumasok sa relasyon. Hindi pa ako handang masaktan kasi kagagaling ko lang dun, no? Maawa naman ang kalawakan sa puso ko. Di pa nga naghihilom tapos may darating na naman para wasakin to. Kung ano man ginawa sa iyo ng ex mo, isa lang masasabi ko. Sira ulo siya. Tumpak! Para sa akin, hindi kanya deserve. Lalo na kung wala ka naman ginawang masama sa kanya. Pero ikaw pa tong ginawa niya ng masama. Hindi ko alam kung ba't may mga lalaking ganyan. Nasa kanila na yung perfect na babae, nakuha pang mambabae. Wow! Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan mula sa isang lalaki, ah. Gusto ko kasi pag nagka-girlfriend ako, siya lang yung mamahalin ko. Sa kanya lang ako titingin. Hindi ako maghahanap ng ibang babae. Talaga lang, ah? Kaya mo yun? Kasi parang wala na akong kilalang lalaki na hindi nagtataksil sa mga jowa o kinakasama nila. Bakit? Ganon din ba papa mo? Ha? Ewan ko, siguro. Kasi may ilang beses din sila nag-away ng mama ko tungkol sa pagiging babaero ni Papa. Pero di naman sila umabot sa puntong naghiwalay sila kasi mas nanaig daw yung pagmamahala nila. Parang ewan. Hindi na ako naniniwala sa love na yan simula nung lokohin at pagmukain akong tanga ng ex ko. Totoo na walang forever. Paano kung sabihin ko na kapag ako naging boyfriend mo, hinding-hindi mo mararanasang masaktan, kagaya nung ginawa sa'yo nung mokong mong ex? Pinagsasasabi mo, may plano ka bang ligawan ako? Paano kung sabihin kong oo? Hindi ko alam isasagot ko, Clark. Okay lang. Di mo naman kailangan sumagot ngayon eh. Bakit kasi naisip mo yan? Bakit naman hindi? Single ka, single ako. Unless may ibang nagkakagusto sa'yo. Wala no, single ako. Eh di mabuti. Wag na nga muna nating pag-usapan yung tungkol sa bagay na yan kasi kakikilala pa lang natin. Kumpara kay Boris ay mas may pera si Clark. Charismatic din siya, single, walang sabit at walang responsibilidad sa pamilya kaya solong-solo niya ang kita niya. May negosyo siyang isang coffee shop at kasama niya ang best friend niya at kababata niya doon. Bukod doon ay freelance videographer din si Clark, Papa Dudut. Marami siyang plano sa buhay tulad ng pagtatayo ng sarili niyang studio at kung ano-ano pa. Malayong malayo talaga si Clark kay Boris pero masasabi kong mas type ko ang itsura ni Boris. Sakto lang din sa kama si Clark. Gusto niya na siya lagi yung tinatrabaho, paano naman ako. Pero hindi ko siya mabitawan kasi grabe siyang magregalo. Ni-spoil niya ako sa material ng mga bagay at sa atensyon. Yung mga bagay na ibinibigay niya sa akin ay never kong naranasan sa ex ko. Niwalangang pabulaklak ang mokong na yon sa 5 taon naming magkarelasyon kasi sayang daw sa pera. Nabubulok lang din daw. Tapos ay wala man lang kahit sweet, long messages kasi nakukornihan siya. Sa huling malalaman kong ginagawa niya pala yon sa bago niyang babae. Unfair pero bahagi na lamang siya ng nakaraan ko. Hindi ko lang mapigilang hindi magdamdam kapag kinakain ako ng insecurity.
Basta iniisip ko na lamang na mas maganda pa rin ako sa pinalit niya sa akin. At yun na lamang po yung bagay na nagbibigay ng motivation sa akin. Pero bumalik tayo sa kinukwento ko, Papa Dudut. Sinabi ko po kay Clark na wala akong boyfriend at walang naghahabol sa akin, pero nalaman po ni Boris na may iba na akong lalaking kinakahumalingan. Kaya naman gumawa siya ng paraan para guluhin at sirain kami. Isang gabi bigla na lamang pong sumulpot si Boris sa parking lot ng restaurant na kinakainan namin ni Clark at doon siya nag-iskandalo, Papa Dudut. Basta ang natatandaan ko na lamang noon ay nagkainitan sila ni Clark at nagpang-abot sila sa parking lot ng restaurant, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagulat po ako kay Boris sa mga ginawa niya at sinabihan siya ng mga masasakit at maanghang na salita ng gabing yon. Kita ko po sa mga mata niya na mangyak-ngyak siya pero wala na akong pakialam pa. Ang kapal na mukha niyang manggulo at mag-amok. Pasalamat nga siya kasi naawat ko si Clark na wag na siyang idemanda kahit na matapos niya itong suntukin sa mukha nito. May sugat din naman at pasa sa mukha si Boris kasi napuruhan din siya ni Clark, Papa Dudut. Naawa nga ako kasi nabangasan yung gwapo niyang mukha pero ayos na rin yon para mabawasan ang kakapalan nito. Sa huli, napaalis ko na rin si Boris pero sa akin naman po nagalit si Clark. Nagsinungaling daw ako sa kanya na wala akong sabit kasi hindi niya inaasahan na merong Boris na lilitaw para mang-away at manira ng gabi namin. Wrong timing lang kasi noong mga panahon na yon ay nagsisimula na akong ligawan ni Clark, Papa Dudut. At kahit na hindi siya kamukha ni Jack Roberto ay plano ko na siyang sagutin dahil alam kong magiging mabuti ang trato niya sa akin. Kaso lahat ng yon ay sinira lamang ni Boris. Sa huli nilayasan ako ni Clark, Papa Dudut at hindi niya ako pinakinggan kahit na anong pagmamakaawa ko na huwag niya akong iwanan. Marami siyang sinabing masama at masakit sa akin ang gabing yon. Ilan doon ay malandi raw ako, makate, haliparot at manggagamit. Laspag na at kung kani-kaninong lalaki sumasama. Siyempre, nanikip ang dibdib ko sa mga sinabi niya. Napakakapal na mukha niyang insultuhin ako na akala mo ay santo siyang perpekto at walang ginawang pagkakamali sa tanang buhay niya. Hindi ko na po alam ang mararamdaman ng mga panahon na yon kasi nagkahalo-halo na. Galit, dismayado, lungkot, panliliit sa sarili na may pandidiri na rin. Para akong nabagok sa simento matapos akong magkaroon ng realization sa buhay tungkol sa mga bagay na mga pinaggagawa ko. Hindi kasi ako dating ganon, Papa Dudut. Submissive ako, loyal at mapagmahal. Hindi ko akalain na babaguhin ako ng heartbreak ko para maging isang pakawalang babae na sarili lang ang iniisip niya. At dahil nga po sa mga nangyari parehong nawala sa akin sina Boris at Clark, hindi na nila ako kinonta katulad ng dati. Inisip ko na baka nagpapalipas lamang sila ng sama ng loob kaya sinulit ko na lamang yung pagkakataon na hindi nila ako ginugulo. Kaya lang may nangyari na hindi ko po lubos na inaasahan. Nalaman ko po na buntis ako, Papa Dudut. Hindi po ako magaling sa math kaya hindi ko na backtrack kung sino kina Boris at Clark ang nakabuntis sa akin. Pero hindi naman kasi nagkakalayo yung pagitan ng mga araw simula nang nakilala ko sila. May times na pinagsabay ko pa nga sila lalo na noong nabore ako sa performance ni Clark. Kaya nakipagkita ako kay Boris kinabukasan para makipag-hook up. Kaya hindi ko talaga alam kung sino sa kanilang dalawa ang ama ng anak ko. Si Clark po kaagad ang unang pumasok sa isipan kong kontakin pero cannot be reached siya. Nataranta na po ako ng mga panahong yon kaya kinailangan ko si Boris. Mabuti na lamang dahil pumayag siyang makipagkita sa akin ng mga panahong yon, Papa Dudut.
Ano ba yung sasabihin mo, Gianna? Pwede bang sabihin mo na? Bakit parang hindi ka mapakali dyan? Baka kasi magtaka yung kinakasama ko pag natagalan ako. Paalam ko lang may kikitain kaibigan sa kanto. Wow, parang kailan lang baliw na baliw ka pa sa akin ah. So nagkabalikan na pala kayo ng live-in partner mo. Oo, dahil pinatawad niya ako ulit nung nagmakaawa ako sa kanya. Sabi ko magbabago na ako, alang-alang sa pamilya namin. Sinasabi na nga ba? Kung sinagot kita at naging tayo, malamang iiwan mo pa rin ako pag naburyong ka na sa akin at babalik-balik ka pa rin sa pamilya mo. Hindi naman naging tayo, di ba? Kasi may iba ka na at halatang mas gusto mo yung lalaking yun kesa sa akin. Wala ka nang pakialam doon. Ikaw lang naman yung nagkagusto sa akin. Di ko naman sinabi na ma-fall ka. Vocal ako na hindi pa ako ready pumasok sa relasyon. Huwag mo na nga ipamukha sa akin yung tungkol sa bagay na yan. Kasi kahit anong sabihin mo, hindi ako maniniwala sa'yo. Katulad din kita, Gianna. Sinasabi mo lang yan kasi di mo ako gusto. Pero alam kong handa ka makipagrelasyon sa lalaking yun kasi gusto mo siya. Pwede ba? Wag na nga natin pag-usapan yung bagay na yon. Hindi siya ang dahilan kaya ako nakipagkita sa'yo. Total wala na rin naman kami kasi sinira mo na yung dapat nabubuo naming samahan. Kung di ka ba naman epal at makapal ang muka. Susumbatan mo lang ba ako kaya ka nakipagkita sa akin? Kasi kung oo, hindi pa ba sapat yung mga masasakit na salitang sinabi mo sa akin nung gabing yun? Pasalamat ka, hindi ako nananampal ng babae. Subukan mo lang nakantiin ako. May kalalagyan ka, Boris. Ano ba kasing dahilan mo? Dalian mo, naiinip na ako. Buntis ako. Ano ka mo? Kahit talaga kailan, hilig mong umarting tanga. Uulitin ko ha. Buntis ako. Ikaw yung ama. Kapal naman ang mukha mong ipaako sa akin yung batang yan. At bakit hindi ko ipapaako sa'yo? Ilang beses mo akong ginalaw. Pero may nangyayari rin sa inyo ng lalaking yun. Kaya paano ako makakasiguro na sa akin nga yung batang nasa tiyan mo? Kapal naman ang pagmumukha mong sabihin niyang bagay na yan. Mas makapal ang mukha mo kasi gusto mong ipaako sa akin yung batang yan. Napaka walang kwenta mong lalaki. Bahala ka na kung anong gusto mong itawag sa akin. Pero ayoko sa batang yan. Huwag mo sa akin ipaako yan kasi hindi ko rin yan tatanggapin. Minahal kita, Gianna. Pero pinagmukha mo lang akong tanga. Ininsulto mo pa pagkalalaki ko at minaliit pagkatao ko. Tapos ngayon ipapaako mo sa akin yung bunga ng kalandian mo? Tumigil ka na! Kapal na mukha mo pagsalitaan ako ng ganyan! Masakit ba? Kasi kung oo, dinaramdaman mo rin yung pinaramdam mo sa akin noon. Akala mo kung sino ka eh. Yan na yung karma mo. Kung ayaw mo sa batang to, edi wag! Wag mo lang talaga siyang hahabol-habulin pag dumating na yung araw na kainin ka ng konsensya mo kasi pinabayaan mo siya. Napaka-irresponsable mong ama. Hindi mangyayari yung sinasabi mo. Kasi alam ko sa sarili kong hindi sa akin yung batang yan. Kung akin man yan, di ko na yan kargo. Kaya bahala ka na sa buhay mo. Bahala ka na kung paano mo siya palalakihin. Wag mo na rin akong guguluhin kasi ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Wow! Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino kang perpekto at hindi nagloko ah. Pero nagbabagong buhay na ako. Gusto ko nang ayusin lahat sa amin ng pamilya ko. Kaya bahala ka na sa buhay mo. Hindi po ako makapaniwala na ganon lamang akong binitawan ni Boris matapos niyang magkandara pa sa akin at habol-habulin ako noon. Ang kapal pa ng mukha niyang sabihin na gusto na niyang ayusin ang buhay niya kasama ang dati niyang karelasyon nung nagkabalikan na sila. Kaya hindi na niya ako kayang pangatawanan kahit na anak pa niya ang dinadala ko, Papa Dudut. Muli po akong nakaramdam ng insulto at panliliit sa sarili. Agad na nagbalik sa akin yung mga araw na hindi ako pinili ng ex ko at iniwan ako para sa ibang babae. Yun kasi ang eksaktong pinaramdam sa akin ni Boris ng mga panahon na yon. Gusto ko sanang magmakaawa sa kanya pero hindi ko na ginawa pa. Sa isip ko kung ayaw niyang akuin ng bata ay kay Clark na lamang ako lalapit dahil meron din namang posibilidad na siya ang tatay ng baby sa tiyan ko. Kung saan saang simbahan na ako nagdasal para lamang maging kay Clark ang ipinagbubuntis ko. Kasi kung sakaling sa kanya nga ang anak ko ay may chance na ulit na matuloy yung naudlot naming relasyon. Kumpiyansa po ako na mapapatawad niya ako at babalik yung dati niyang amor sa akin dahil magiging isang pamilya na kami.
Kaya nga ginawa ko ang lahat ng paraan para makontak siya kahit na inabot pa ako ng ilang araw. Grabe naman kasi si Clark. Blinak ako sa lahat ng social media at nirestrict sa mobile number niya. Parang wala kaming pinagsamahan. Pero sa huli nakausap ko pa rin siya, Papa Dudut. Ayun, nagring. Please, Clark, sagutin mo na. Hello? Sino ba to? Clark? Clark ako to, si Gianna. Lintik naman, Gianna. Kailan mo ba ako planong lubayan? Tsaka paano mo nalaman tong number ko? Hindi na mahalaga kung paano kasi ang importante nakausap kita. Tinik mo rin talagang babae ka, no? Clark naman, hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa akin? Aba, sinong di magagalit sa'yo? Sinungaling ka eh. Sabi mo walang naghahabol sa'yo tapos meron palang baliw na nagkakandara pa sa'yo. Ikaw na may sabi, baliw si Boris. Saka hindi ko siya gusto, siya lang naman yung may gusto sa akin eh. Kahit na. Ayoko nang may umaliligid sa'yo na para bang asong nauulol. Kaya kung gusto mo sa kanya, dun ka na. Hindi kita hahabulin. Akala ko ba gusto mo ko? Sabi mo mahal mo ko at gusto mo pa nga akong ligawan. Tapos ngayon kung makapagsalita ka, parang wala tayong pinagsamahan ah. Dati yun. Pero na-realize ko na nadala lang ako ng damdamin ko. Hindi pala talaga kita gusto. Lalo na nung nalaman ko na pinagsasalitan mo kami ng damukol na Boris na yun. Napakalandi mo, Gianna. Nakakadiri ka. Wag na wag mo na ulit akong tatawagan. Sandali lang naman. Ano ba kasi yun? May sasabihin ako. Mahalaga, kaya kita kinontak. Kung makikipagbalikan ka sa akin, ngayon pa lang wag ka na umasa. Kasi natauhan na ako. Iniisip ko pa lang na makita pagmumukha mo, nasusuka na ako. Hindi naman yan yung bagay na sasabihin ko. Pero baka magbago isip mo pag nalaman mo. Ano ba kasi yun? Masyado kang pasuspense. Buntis ako, Clark. Ikaw, ama. Sira ulo ka ba? Paano ko magiging tatay ng batang nasa tiyan mo? Dalawa kaming gumalaw sa'yo. Malay ko kung meron pang iba. Malandi ka, di ba? Basta sigurado akong ikaw tatay nito. Gusto mo pa DNA test natin yung baby kapag lumabas? Pa-DNA test mo mukha mo. Di ako mag-aaksaya ng panahon para gastusan yung gimmick mo. Anong gimmick pinagsasasabi mo dyan? Hindi tayo naglalaro rito, Clark. Buntis ako, kakapacheck up ko pa nga lang. Gusto mo bang makita yung sonogram ng anak natin? Hindi ako interesado sa batang yan. Kaya wag mo nga ipagpilit ang anak ko yan. Pagkatapos sa panloloko mo sa akin, gusto mo pa akong bigyan ng responsibilidad? Nasaan ang konsensya mong babae ka? Mahiya ka nga sa pinagkagagawa mo? Please, Clark, wag mo naman gawin sa akin to. Wag mo naman akong iwanan ng basta-basta. Baby mo pa rin naman tong nasa tiyan ko. Paano nalang pag lumaki yung anak natin? Wala siyang kikilalaning tatay. Hindi ko na kasalanan yun. Total, pinili mo namang palakihin siya. Ha? Anong ibig mong sabihin? May choice ka naman na ipalaglag siya kung ayaw mo sa kanya eh. Kasi sigurado ako na ayoko sa batang yan, Gianna. Ganyan ka na ba talaga kasama? Naisip mo pa yung kademonyohang yon? Hindi ka ba kanikilabutan? Hindi. Kung ayaw mo magkaroon ng responsibilidad sa pagpapalaki ng sanggol na yan, edi ngayon pa lang alisin mo na siya sa tiyan mo. Wala na akong pakialam sa'yo. Bye! Hello? Hello? Clark? Hello? Hindi ko na po na-contact pa si Clark ng mga sumunod kong attempt na tawagan siya Papa Dudut. Ang bilis niya akong na-block at hindi ko na rin alam kung saan ko siya hahanapin dahil kaunti lang naman ang impormasyong na ibigay niya sa akin noong maayos pa ang relasyon naming dalawa. Si Boris naman ay nilinaw na wala na rin planong makipagkita sa akin para akuin ang batang hindi ko sigurado kung anak ba niya o ano. Basta para akong pinagsakluban ng langit at lupa ng mga panahong yon kaya umiyak na lamang ako pagkatapos. Hindi nga nagtagal ay sumuko na lamang ako sa kakakontak sa dalawang lalaking dahilan kung bakit ako nasa miserableng sandali ng buhay ko ngayon.
Gulong-gulo po ako, Papa Dudut, at hindi ko alam kung ipagpapatuloy ko pa ba ang pagbubuntis sa baby ko pagkatapos ng lahat ng mga nangyari. Ewan ko kung handa na akong maging isang ina. Paano na lamang kung paglaki niya ay hanapin niya ang kanyang ama. Hindi ko pa alam kung paano yon ipapaliwanag sa kanya, kaya sana'y mapayuhan ako ng mga kabarangay natin. Alam ko po na maraming magagalit sa akin dahil sa kagagahan ko. Pero wala na po akong magagawa dahil nagbunga na ng bata ang kapusukan ko. Hindi ko pa po sinasabi sa parents ko ang pagbubuntis ko. Kasi naguguluhan pa ako kung itutuloy ko ba ito o susundin ko na lamang ang sinabi sa akin ni Clark. Pero natatakot po ako kasi alam kong dugot laman ko pa rin ang batang dinadala ko. Maraming salamat sa inyo, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong basahin ang istorya ng buhay ko. God bless sa programa ninyong Barangay Love Stories and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Gianna. Mahirap maging opsyon ng isang taong hindi sigurado sa seryosong relasyon. Minsan akala mo ay ikaw na yung tinadhana sa kanya. Tapos sa huli katang isip lang pala. Ikaw kabarangay, gaano ka kasigurado sa taong kapiling mo ngayon? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa mga nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Vanessa. 31 years old, taga Quezon City. 5 taon na yung relasyon namin ng boyfriend kong si Nico. Meron na rin po kaming nasimulang small events company. May papakilala ko yung sarili ko bilang isang artistic at adventurous na tao. Since palagi ko ring naririnig sa programa ninyo na naghahanap yung ibang mga letter sender ng kamukha nilang artista, maglalagay na lang din po ako para kahit papaano ay ma-imagine ng mga nakikinig ngayon kung anong itsura namin ng boyfriend ko. May mangilan-ngilan na pong nakapagsabi sa akin na kamukha ko daw si Glyza De Castro dahil sa mga mata ko at hugis ng mukha ko. Si Nico naman ay medyo hawig daw ni Derek Monasterio. Magkaiba ang personality namin ni Nico. Logical at business-minded siya, samantalang ako naman ay emotional at artistic. Sa negosyo namin siya yung utak at ako naman yung puso. Kampante na kami sa isa't isa, Papa Dudut. Share ko lang na kahit na hindi pa siya nagpo-propose, ay ramdam ko nang papunta na rin kami sa pagpapakasal. Magkasundo na ang pamilya namin, hindi naman po sa nagyayabang pero masasabi ko na po na nang panahon na yon ay financially stable na kaming dalawa. At handa nang magkaroon ng pamilya sakaling gustuhin na namin. In fact, tuwing may reunion, isa yon sa palaging naitatanong sa amin. Kung kailan kami magkakaanak at kailan lalagay sa tahimik at bumuo na ng sarili naming pamilya. Noong nagkaroon ng isang yoga at spirituality event na pinaghandaan namin, isa sa features na nasabing event ang libreng hula gamit ang tarot cards, Reiki healing at kung ano-ano pa. Mukhang masaya magpahula gamit ang tarot cards pero hindi naman ako nagpapaniwala sa mga ganon. Pero dahil nga nasa event na rin naman ako ay napagkatuwaan kong magpahula. At sa palagay ko, yun na rin ang simula ng paggambala ng tahimikong buhay, Papa Dudut. Hi, magkano po magpahula? First time mo bang magpahula? Opo, first time ko lang. Gusto ko lang pong subukang magpahula. Sige. Pero magkano nga po? 500 kapag mga tanong-tanong lang. Pero kung babasahin ko naman yung buong baraha, 2,000 yon. Sige, yung tanong na lang. Sige.
maupo ka muna. Ano ba yung tanong mo? Hindi ko rin po alam eh. Yung madalas na tinatanong sa akin tungkol sa pag-ibig. Marami rin nagtatanong tungkol sa trabaho o sa kinabukasan. Ganun po ba? Ano kaya? Sige, ano na lang. Kailan ako ikakasal? Naku, ano ba naman yan? Death card? Nakakatakot naman po yan. Mamamatay na ba ako? Hindi naman porke death card, ibig sabihin kagad literal na may mamamatay. Nararamdaman ko na yung ibig sabihin nito ay may mga pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Okay. Sa career o sa family? Sa pag-ibig. Naku, mambababae ba yung boyfriend ko? Mas nararamdaman ko na enerhiya mo ito at sa tingin ko, ikaw yung malalagay sa posisyon na kailangan mong mamili. Ano pong ibig niyong sabihin? Meron kang makikilala. Soulmate's card? Itong darating sa'yo, matagal mo nang kakilala. Pero sa buhay na ito, ngayon pa lamang kayo magkikita. Ilang mga nakaraang buhay na kayong nagkikita at meron din na hindi. Pero sa lahat ng yun, hindi kayo nagkakatuluyan. Siya ang soulmate mo. Paano ko po siya makikilala? Unang pagkikita nyo pa lang, malalab at first sight na kayo sa isa't isa. Magugustuhan nyo na ang isa't isa. Matangkad siya, malapad ang mga balikat, moreno, at pareho kayo ng mga interes at mga pinagdaanan sa buhay. Paano niyo po nalaman? Ay, joke lang po. Sorry. Alam kong hindi lahat naniniwala sa hula. Pero wala rin namang pilitan ito. Nasa inyo kung maniniwala kayo. Naku, na-offend ko po yata kayo. Pasensya na po talaga ha. Biro lang po yun. Walang kaso sa akin yon kasi ikaw naman yung lumapit sa akin Kung ano yung lumabas sa mga baraha, hindi ko na kontrolado yun. Naiintindihan ko naman po, kaya pasensya na talaga kung nagbiro pa ako ng ganon. Huwag ka nang mag-alala, Iha. Ayos lang yun. Basta't yung trabaho ko lang ay manghula. Kayo pa rin yung may kontrol sa magiging kapalaran ninyo. Salamat po. Pero, Iha, payo lang ito ha. Pag dumating na sa puntong kailangan mo nang pumili, pag-isipan mo nang mabuti. Patatagin mo ang loob mo para pagdating ng pagsubok na yun sa'yo, buong-buo kang makakapagdesisyon. Nako, salamat po ha. Pero sana po hindi yun mangyari. Masaya na po ako sa boyfriend ko at sapat na po siya para sa akin. Hindi magiging madali ang lahat. Gaya ng iniisip mo, Iha. Kayo naman po, parang tinatakot nyo na ako niyan Hindi kita tinatakot. Lahat ng sinabi ko, pwedeng gabay mo lang. Ikaw pa rin yung gagawa ng kapalaran mo. Sabi nyo nga po kanina. Paano po? Lalabas na po ako. Ito po yung bayad ko. Salamat po. Alam kong nauunawaan mo yung mga sinabi ko. Umayon sana sa'yo ang pagkakataon, Iha. Papa Dudut, pinagkibit balikat ko na lamang yung mga sinabi sa akin noong manghuhula ng panahon na yon. Hindi ko naman kasi talaga gustong seryosohin yon, lalo na't hindi naman talaga ako naniniwala. Kesa naman magsayang ako ng oras at magpanggap na naniniwala talaga ako
sa tadhana ay hindi ko na lamang yon masyado pang inisip. Medyo nakalimutan ko na nga rin yung mga sinabi ng manghuhula matapos lang ang ilang araw. Nagpatuloy yung buhay ko. Tuloy-tuloy ang pasok ng mga kliyente sa aming events company at masaya naman kami ni Nico. Hindi lang dahil pareho kaming nakikinabang sa negosyong yon, kundi nandun din yung puso naming dalawa. Mahirap din naman at nakakapagod pero masasabi kong sulit naman ang bawat oras na ginugugol namin sa napili naming negosyo. Makalipas nga ang isang buwan, magpapasko noon, nang hindi ko inaasahang magpo-propose na sa akin si Nico. Sinagot ko rin naman kaagad siya at tinanggap ko yung alok niyang kasal. Medyo madamdamin pa nga noong binigay ko yung matamis kong oo sa kanya. Pero dahil din sa hindi inaasahang trahedya sa pamilya, namatayan kasi si Nico ng malapit na kamag-anak. Ilang linggo lang matapos yung proposal niya kaya inatras muna namin yung kasal. Wala namang masama kung susundin namin yung pamahiin lalo na't marami pa naman kaming oras para sa kasal. Hindi naman yun naging problema sa amin. Ang mahalaga na lang ay engaged na kaming dalawa, Papa Dudut. Naisip pa nga namin na mas makakabuti yon para mapag-ipunan pa namin ang mga gastusin dahil malaki yung mga angka namin. Kapag malaki yung naipon naming budget, mas marami kaming maibitahang kamag-anak kung sakali. Hanggang sa nakakuha kami ng isang medyo malaking out-of-town project mula sa kaibigan ni Nico para sa 5th anniversary ng kumpanya na pinagtatrabahuhan nito. At dahil sa Iloilo gaganapin yung event ay bumiyahe kami ni Nico papunta roon a few weeks bago yung event. At doon ko na nga nakilala yung tao na unti-unting magpapabago ng pananaw ko pagdating sa tadhana. Hi, Peter! Uy! Hi, Vanessa! Ikaw yung marketing manager dito, di ba? Naku, sorry talaga kung hindi makakapunta si Nico ngayon. Umatake kasi yung gastritis niya, kaya sabi ko, magpahinga na lang muna siya sa hotel. Since ako rin naman talaga yung nag-handle ng creative side ng kumpanya, okay lang na tayo na munang mag-usap. Sana makarecover siya agad. Ayos lang naman kung di siya makakapunta ngayon. Ang importante, mapag-usapan natin kung paano uusad yung event. Sandali. Nagkita na ba tayo dati? Hindi ako sure eh. Pero pamilyar ka. Uy! By the way, hometown mo rin ba tong Iloilo? Hindi. Sa Manila ako pinanganak at lumaki. Oh, baka doon tayo nag-meet somewhere tapos di lang natin maalala. Doon ako nag-college eh. Okay. Sa Baguio naman ako nag-college. Kinailangan ko kasing alagaan yung mama ko. Only child kasi ako eh. Kaya walang ibang mag-aalaga nung time na yon. Talaga? Only child ka? Only child din ako. Pero ako naman, naghiwalay mama at papa ko nung magka-college na ako. Kinuha ako ni papa tapos pinag-aaral niya ako sa Manila. Naghiwalay din yung mama at papa ko nung 16 ako. Wow, talaga? Kailangan na pala natin pumasok dun sa venue. Kasi 1 hour lang pwedeng kausapin yung manager. Maaga pa naman. Ano pa lang 11:11 a.m. Wow, synchronicity. Anong sinabi mo? Wala. Naaaliw lang kasi ako 11:11 yung oras. Tara, labas na tayo. Nga pala, anong meron sa 11:11? Sale sa mga online shopping platform? Palabiro ka rin pala. Pero seryoso, ano nga? Well, bukod sa angel number daw yon, tapos nauso rin yung mga crush-crush na yan, parang sinasabi nung synchronicity na yon na, you're the one I'm wishing for. Oh, ba't parang natigilan ka? Ha? Wala. Wala lang yon. Huwag mo akong pansinin. Tara, bilisan na natin maglakad. Papadudot nung unang beses kaming magtagpo ni Peter ay may kakaiba na akong nararamdaman. Hindi naman siya yung tipong kagwapuhan pero meron talagang something sa kanya na tila humihila sa akin na parang magnet. At tama rin ang nabanggit niya na parang ang tagal na naming magkakilala. Hindi ko nga rin maintindihan kung bakit ganon ko na lamang siya kabilis na nakagaana ng loob
Yung kahit isang beses pa lamang kaming nagkausap, yung naging closeness namin ay parang taon na kaagad yung lumipas. At sa tingin ko ay yung attraction na nararamdaman ko ay naramdaman niya rin. Buong araw kaming magkasama noon dahil sa trabaho. At kahit para naman sa trabaho yung pagsasama namin noong araw na yon, aaminin ko na for the first time matapos ang ilang taon ay nakaramdam ulit ako ng kilig. Kahit na meron akong nagiging crush sa 5 years namin ni Nico, hindi ganon yung naramdaman ko. Kaya mas lalo akong nalito at nahiwagaan ng sandaling yon. May mga bagay na tumatakbo sa isipan ko pero pinipigilan ko na yon na madugtungan pa. Itinatako sa isipan ko na mahal ko si Nico at siya lang yung nagpakilig sa akin sa loob ng 5 taong relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, aminado ako noon na hindi lang simpleng kilig yung nararamdaman ko. Noong nakasama ko si Peter, tingin ko ay mas malalim pa yon doon. Hindi rin kami yung romantic na parang high school kundi kilig na parang tumatagos sa buong pagkatao ko. Alam kong mali na maramdaman ko yon habang kami pa ni Nico. At hindi lang basta kami kundi engaged na. Konting kembot na lang at ikakasal na kaming dalawa. Pero hindi ko alam kung bakit parang sinusubok ako ng tadhana. Hindi ko maipaliwanag, Papa Dudut. Pero sa buong araw na magkasama at magkausap kami noon ni Peter, feeling ko ay may nabuksan sa aking puso't isipan. Parang napuno ako ng liwanag at ligaya. Parang ang mundo ay napuno ng mahika. First time ko kasing maranasan yung ganong feeling sa tanan ng buhay ko. Ayaw ko mang aminin pero ang totoo, mas matindi ang kilig na bumabalot sa aking katawan noong araw na yon kesa sa kilig na nararamdaman ko sa buong pagsasama namin ng taong malapit ko nang pakasalan. Ang ganda pala dito sa Iloilo, no? May urban area, may nature, may music and arts. Meron din naman sa ibang lugar pero iba pa rin yung feeling pag nandito talaga. Ano bang mas trip mo? Sea person ka ba o mountain person? Ayoko sa dagat. Mas gusto ko yung mga bundok o bukid. Ako rin, mas gusto ko yung mga yan. Feeling ko may phobia yata ako sa tubig eh. Pakiramdam ko kasi para ako malulunod kapag nakakakita ako ng dagat. Mas gusto ko rin yung mga puno-puno, tapos hiking, ganon. Siguro may experience ka na munti ka nang malunod nung bata ka pa. O baka hindi ka marunong lumangoy kaya ka takot sa dagat. Nakuha mo. Hindi nga ako marunong lumangoy. Ikaw ba? Anong kinatatakutan mo? Parang ganun din. Medyo takot din ako sa dagat kasi hindi ako marunong lumangoy. Tsaka takot din ako sa mga uod, bulate, mga ganun. Ganon? Hina mo naman. Wala ka pala eh. Aray! Nakakainis ka. Uy, kakakilala pa lang natin, nananakit ka na. Sumayon. Che, ikaw naman kasi. Uy, alam mo, parang ang saya mag-hiking dito. Wow! Bilis magbago ng mood ah. Ay, sandali lang. Uy! Grabe ka! Bigla-bigla ka namang lumiliko. La, bakit bigla tayong napunta dito sa rough road? Sorry. May naalala lang kasi ako. May papakita ako sa'yo. Ang dilim naman dito. Dito lang banda madilim. Paglagpas natin ang daan na to, maliwanag na. Makikita mo. Malayo pa ba? Malapit na tayo. Oh, nandito na tayo. Ang liwanag nga rito. Tama ka. Baba tayo. Ha? Baba tayo ng sasakyan. May papakita ako sa'yo. Okay. Daan-daan sa paglakad ha. Ito yung gusto kong ipakita sa'yo. Oh my gosh!
Ang ganda! Secret spot ko to. Dito ako pumupunta pag malungkot ako. O kaya pagka gusto kong tumakas sa mundo. Ako lang ang nakakaalam nitong lugar na to. Pero ngayon, alam mo na rin. Dalawa na tayo. Yung mga ilaw sa baba parang mga star. Ang galing! Sa umaga maganda rin dito. Yung mga bahay na nakikita mo, ang liliit lang. Parang mga laruan. Tapos marirealize mo na ang liit mo pala. Tapos napakalaki ng mundo. Salamat sa pagdala mo sa akin dito. Oh, tingnan mo! Ang ganda ng buwan! Sabi nila blue moon daw yan. Anong ibig sabihin nun? Sa totoo lang hindi ako sigurado. Pero ang sabi swerte daw yan. Since madalang yan mangyari. Naniniwala ka ba sa mga ganon? Hindi masyado pero parang gusto ko nang maniwala ngayon. Ako rin. Oh, nagre-ring ata phone mo. Ay, oo nga. Excuse ha, sagutin ko lang to. Sige lang. Hi! Oo, pabalik na ako sa hotel. Kumain ka na? Sige, sabay na tayo pagdating ko. I love you too. Bye. Asawa mo? Hindi, fiancé pa lang. Pareho pala tayo. May fiancé ka na rin? Oo. Tara, hatid na kita sa hotel. Baka nag-aalala na fiancé mo sa'yo. Sige, tayo na. Tayo na? Hindi pa nga ako nanliligaw, sinagot mo na ako agad. Sira, ang ibig kong sabihin, tayo na sa kotse mo. Eto na nga po ma'am, naglalakad na. Wait lang pala, may itatanong lang ako. Ano yun? Di ba sabi mo, ikaw palang nakakaalam ng lugar na to? Oo, bakit? Ba't ako yung dinala mo rito? Wala lang, wag mo na isipin yun. Halika na, hatid na kita. Baka mamaya bombahin ako ng fiancé mo eh. Mula umaga hanggang gabi, magkausap kami noong araw na yon, Papa Dudut. Medyo na-late pa ako nang balik sa hotel kasi nga ay bigla akong dinala ni Peter sa isang secret spot niya. Isang lugar na espesyal para sa kanya. At aaminin ko na hindi ko yon inaasahan. Sino ba ako para dalhin doon? Sa pakiwari ko ay hindi pa kami gaanong ka-close ni Peter ng panahon na yon. Sa tagal ng kwentuhan namin habang nasa biyahe papunta sa hotel na tinutuluyan namin ni Nico, doon na nagkwento si Peter tungkol sa fiancé niya. Sa tingin ko ay nagulat siya noong nalaman niya na may fiancé na ako. Tulad ng pagkagulat ko noong malamang ko na meron na rin siya. Kahit na hindi namin sabihin, pareho naming inakala na single pa ang isa't isa. Ang weird kasi, parang sinadya namin na buong araw iniwasan na mapag-usapan ang tungkol sa mga status namin. Nang matapos yung araw na yon, pakiramdam ko ay matagal na kaming magkakilala. Sa dami ng napagkwentuhan naming dalawa ay halos makilala na namin ng lubos ang isa't isa. Yung parang ang gaan lang ng feeling namin ang time na yon. At doon ko na nga ulit naalala yung hula sa akin noong tarot reader. Tumayo ang balahibo ko noon noong ma-realize ko na matangkad pala si Peter, moreno, malapad ang balikat at pareho kami ng mga pinagdaadaanan sa buhay. Napaisip ako kung siya nga kaya ang soulmate ko na sinasabi ng manghuhula. Pero nang sumunod na araw ay nagbago ang dynamics namin ni Peter. Bumuti na kasi ang pakiramdam ni Nico kaya nagkakilala na rin sila. Kami naman ni Peter ay biglang parang naging platonic. Pero nandun pa rin yung mga sandaling nagkakahulihan kami ng tingin. Tapos ay iiwas din. Sa point na yon ay naisip ko kung totoo nga kaya yung nararamdaman ko o baka ako lang talaga ang nakakaramdam noon. Isang araw bago yung flight namin ni Nico pabalik ng Maynila. Kakatapos lang namin ang meeting noon nang matsyempohan ako ni Peter sa may Museo Iloilo along Bonifacio Drive. Vanessa! Oh, Peter!
Pabalik ka na ng hotel? Hindi pa, mamimili muna ako ng mga pasalubong. Ah, okay. Gusto mo samahan kita? Ha? Sure ka? Baka may gagawin ka pa ha? Wala na akong gagawin, kaya halika na. Sumakay ka na. Ay, sandali, bababa ako para... Huwag ka nang bumaba, ano ka ba? Ako na lang magbubukas ng pinto, okay lang naman. Seatbelt please. Ay, sorry. Okay lang. Yan. Nga pala, bukas na flight nyo? Oo eh. Baka pala pumunta ako ng Manila next month. Sana pwede tayo magkape pag bakante. Sure, gusto ko yan. Ay, wait lang ah. Kukuha lang ako ng tissue. Meron ka kasing pintura sa kaliwang tenga. Punasan ko ah. Ha? Hala, ako na. Ako na lang. Ako na, pinupunasan ko na eh. Sige na nga. Ano ba yan? Ayaw matanggal. Lapit ka ng konti. Ha? Okay. Bakit? Bakit pati yung amoy mo pamilyar? Ikaw rin. Peter, sorry. Hindi natin dapat ginawa to. Nagsisisi ka ba? Hindi, pero... Hindi ko rin pinagsisisihan. Kaya hindi mo kailangan mag-sorry. Ginusto naman natin pareho, di ba? Pero... May fiancé na ako. Hindi na to pwede. Hindi na dapat maulit. Akala ko ba hindi ka nagsisisi? Alam ko rin naman na mali to eh, pero... Mamimiss talaga kasi kita ng sobra. Mamimiss din kita. Sobra. Pati ba tong ginawa natin? Mamimiss mo? Alam mo naman siguro ang sagot sa tanong mo na yon. Binibiro lang kita. Huwag ka nga masyadong seryoso dyan. Huwag mo na lang isipin yung nangyari. Ha? Okay lang ba yon? Ha? Okay. Akala ko lang kasi... wag na nga. Huwag na nating stressin mga sarili natin sa pag-iisip ng kung ano-ano. Enjoy na lang natin tong temporary escape natin. Temporary escape talaga? Bakit? Hindi ka ba masaya sa buhay mo ngayon? Masaya naman. Pero mas naging masaya pa ngayon. Ganon? Paano mo naman nasabi? Di ko alam eh. Basta bigla ko na lang naramdaman yun. Alam mo, gets kita. Ganyan din kasi ako ngayon pero Pero ano? naguguluhan ako. Di ko nga alam kung tama ba na ma-feel ko yung ganong saya. Mas maluwag kung magiging malaya ka sa nararamdaman mo. Pero mas maganda kung aalis na tayo. Kasi di ba magsha-shopping ka pa? Oh my gosh, hala! Feeling ko nakarating na tayo sa pupuntahan natin. Ay, ano ba itong nangyayari sa akin? Alam mo, mas mabuti talaga na samahan kita. Mukhang kailangan mo nang makakausap eh. Huwag kang mag-alala. Di ko gagawing boring yung mga oras na kasama mo ko. Sure ka ba talaga? Baka mamaya... Mamaya, uuwi na rin tayo. Yun. Sira ka talaga. Tara na nga, mag-drive ka na. Aba, demanding ah. Girlfriend? Ah, ganon? Ikaw... Biro lang. Papadudot bagamat naiintindihan at alam na namin na pareho kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Nagpapasalamat pa rin ako noon dahil napigilan namin yon. Tama na yung isang beses na nadala kami sa emosyon kaya nagkataong nagsalo kaming dalawa sa isang mainit na halikan. Pero may parte pa rin sa isip ko na hindi yon pinagsisisihan. Kahit kasi pigilan ko ang sarili ko ay naroon pa rin yung kilig na tanging ako lang ang nakakaalam. Ngunit aaminin ko na sa puntong yon, handa na rin talaga akong talikuran ang lahat para kay Peter. Kahit na 1 linggo pa lang kaming magkakilala noong panahong yon. Sa puntong yon ay tinanggap ko na ang soulmate ko nga siya at baka kami nga ang tinadhana para sa isa't isa. Bumalik kami ni Nico sa Manila na parang walang nangyari. Pero sa akin, ang laki na ng nagbago. Mahal ko pa rin si Nico pero ang pagkatao ko ay tila nabiyak at nahati sa dalawa. At yung kalahati ay naiwan kay Peter.
Hindi ko alam kung papaano pipigilan yung sarili ko sa nararamdaman ko. Lalo na't sigurado na din ako noon na mahal ko na rin si Peter. At sa bawat oras na malayo kami sa isa't isa, ay hinahanap-hanap ko yung presensya niya. Alam ko na rin ang mga oras na yon na hindi na magiging tulad ng dati yung nararamdaman ko para kay Nico dahil hindi ko na kayang burahin sa sistema ko si Peter, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, lumipas ang mga linggo na halos walang development sa amin ni Peter. Kahit kasi na-add na namin ang isa't isa sa Facebook ay hindi rin naman kami nagkakausap. Yung para naghihintayan kami kung sino ang unang magbubukas ng usapan at naiintindihan ko naman kung ano yung pumipigil sa amin noon. Sa tingin ko rin, yun yung tamang gawin. Kaya naman ang nangyari hanggang pag-like na lamang kami ng mga post ng isa't isa online. Nakita ko na rin kasi sa mga post ni Peter yung fiancé niya. Maganda siya, medyo nakaramdam ako ng selos pero nakaget over din naman kagad ako. Dahil alam ko na mali yun at wala akong karapatan. Tapos nung nag-birthday ako ay saka lang siya nagparamdam muli. Binati niya ako dahil lumabas daw sa notification niya. At doon na rin niya sinabi sa akin na sa susunod na linggo, birthday naman niya. Nang moment na sinabi niya yon, nanumbalik ulit sa akin lahat ng synchronicities namin. At bumalik na naman sa akin yung kilig at deep feelings ko para sa kanya ng ganon kabilis. Sabi pa niya ay pupunta raw siya ng Maynila para doon mag-birthday at para na rin makapag-isip-isip. Nang tanungin ko kung ano ang dahilan at kailangan niyang mag-isip-isip, hindi ko inaasahan na sasabihin niyang nakipaghiwalay na raw siya sa fiancé niya. Doon na rin niya ako in-invite na makipagkita sa kanya, Papa Dudut. Buti na lang dito mo ako dinala sa Manila Bay Area. Matagal ko lang gustong pumasyal dito eh. Nga pala, salamat at kinita mo ako. Bakit naman hindi? Magkwento ka. Kumusta ka naman? Okay naman ako. Actually, okay na. 2 weeks ago, masakit pa eh. Pero ngayon, magaan na. Feeling ko tama lang din yung naging desisyon ko. Wala akong pinagsisisihan. Ikaw yung nakipaghiwalay? Oo. Kasi alam ko namang may mali na eh. Kaya ayun, ako na yung nagkusa. Kesa naman patagalin ko pa tapos ang ending, masasaktan lang din naman siya. Bakit? Paanong masasaktan? Anong ginawa mo? Sabihin na lang natin na naramdaman ko na lang na hindi ko na siya mahal. Parang na-fall out of love ako bigla. Akala ko nga nabibigla lang ako eh. Baka kailangan lang namin ng time na magkasama. Pero wala na talaga eh. Yun na yun. Pero nag-hold on pa rin ako ng mga ilang linggo. Sinubukan kong labanan yung nararamdaman ko. Pero hindi siya maalis-alis eh. Pakiramdam ko may iba na akong gusto. Feeling ko in love na ako sa ibang babae. Sino? I mean, kanino ka na in love ngayon? Vanessa, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam ko na wala na akong masyadong oras para patuloy ko pang itago to. Pero simula nung nakilala kita, nung nahalikan kita, nung mga sandaling nagkasama tayo, hindi ka na nawala sa isip ko. Ako? Nung una kitang makita, iba na yung pakiramdam ko. Akala ko simpleng crush lang na mawawala rin paglipas ng mga araw. Pero alam din naman natin na hindi na tayo mga bata para sa simpleng crush lang. Mas lalo lang kasing lumakas yung nararamdaman ko na yon matapos kitang halikan. Hindi ko maipaliwanag eh, pero... Pero parang tayo yung nakalaan para sa isa't isa. Oo, ganun nga. Kayo pa rin ba ni Nico? Oo. May balak ka bang iwan siya? Hindi ko alam, Peter. Tatanungin kita ngayon, Vanessa. Kasi gusto ko namang galing mismo sa bibig mo yung sagot. Pareho ba tayo ng nararamdaman sa isa't isa? Mahal mo na rin ba ako? Oo.
Oo, mahal na rin kita. Pero mali ito eh. Maling-mali. Ikakasal na kami ni Nico. Kung mahal mo na rin pala ako, di makipaghiwalay ka na sa kanya. Niloloko mo na lang siya. Hindi ko alam. Pero ang hirap. Hindi ako kasing tapang mo para gawin yun. Ang daming pwedeng mangyari kapag sinabi ko to sa kanya. Sa tingin mo ba, magiging masaya rin tayo pagkatapos nun? May mga masasaktan tayong tao. Gusto kitang yakapin ngayon. Gustong gusto rin kitang halikan. Pero alam ko na hindi pwede. Pwede bang hawakan ko na lang tong kamay mo? Sige. I'm sorry Vanessa pero hindi ko lang mapigilan itanong. Pwede ba kitang halikan ngayon? Ano? Nasa public place tayo. Kung ganun, di wag tayo dito. Pero saan naman tayo pupunta? Alam kong alam mo yung ibig kong sabihin. Alam kong nakuha mo yung sinasabi ko. Pero kung alanganin ka, maiintindihan ko. Basta gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Yun yung sigurado ako. At pasensya ka na talaga, hindi ko lang mapigilan yung sarili ko na iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Hindi ko talaga alam kung tama pa ba itong gagawin natin. Alam mong mali ito pero natatabunan yung takot ng pagmamahal mo para sa akin. Kaya parang tama na rin. Pasensya ka na. Ayaw sana talaga kitang ilagay sa sitwasyon na to pero baka kailangan mo nang mamili. Kailangan ko ng oras, Peter. Ayoko pang magdesisyon sa ngayon. Please, sana naman maintindihan mo yun. Okay, sige. Maghihintay ako kung kailan ka magiging ready. Hihintayin kita, Vanessa. Hihintayin ko yung magiging sagot mo. Nang mga sandaling yon, Papa Dudut, ay hindi ko alam kung bakit biglang parang hindi ko na kailangan ng oras para pag-isipan ng maigi yung magiging sagot ko kay Peter. Kagaya ng mga himala at synchronicities naming dalawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon na tila inadya rin ng tadhana ay biglang dumating ang nakababatang kapatid naman ni Nico sa lugar mismo kung saan kami nag-uusap ni Peter. Handa na sana ako magbigay ng sagot sa kanya noon pero parang natauhan ako at bigla ko naalala ang fiancé ko na si Nico. Pakiramdam ko tuloy ay pinaglalaruan ako ng tadhana noon. At sinusubukan ako kung mas dapat ko bang sundin ang puso ko o dapat ko nang tigilan ang ginagawa ko. Pero naging mapangahas ako. Alam ko na pwede akong mahusgahan ng mga nakikinig ngayon dahil sa katangahan kong yon at pag-cheat sa fiancé ko. Pero halos hindi ko na rin makilala ang sarili ko. Kahit ako, noong panahon na yon ko lang din napagtanto na kaya ko palang gawin yung mga ganong bagay. Nang gabi bago bumalik si Peter sa Iloilo ay niyaya niya ulit akong makipagkita. At sa pagkakataong yun ay sa hotel na tinutuluyan na niya kami tumambay. Nag-inuman kami sa bar sa lobby ng hotel. Nag-enjoy kami na parang pareho kaming single ng mga sandaling yon. Hindi ko na naisip si Nico at yung pinaplano naming kasal. Bago ko pa mamamalaya na ilasing na kami noon. At ganito nga yung nangyari, Papa Dudut. Okay ka lang ba? Okay lang. Medyo masakit lang ulo ko. Gusto mo munang magpahinga o mahiga? Nasa 4th floor yung kwarto ko. Sige. Tara. Daan-daan lang sa paglakad ha. Ito na yung elevator. Pasok na tayo. Okay. Buti malapit lang tong elevator paglabas ng bar nitong hotel. Oo nga. Gusto ko na talagang humiga. Nasusuka ako. Parang binibiyak yung ulo ko. Nahihilo na ako. Pakapit nga, please. Kapit ka lang. Tsaka hawak din naman kita. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala. Kung gusto mo nga, kahit buhatin pa kita eh.
Tapos bridal style, ganon. Pwede naman. Basta paninindigan mo ako. Saka na pag nabuntis na kita. Di ba dapat ako magsabi niyan? Oh, nandito na tayo. Sandali, bubuksan ko lang yung pinto. Tara sa loob. Alalayan na kita. Dahan-dahan. Maupo ka muna sa kama. Mukhang nalasing ka talaga. Dito ko na lang kaya matulog. Peter, hindi pwede. Magpapahinga lang ako sandali tapos alis na rin ako maya-maya. Okay, ikaw ang bahala. Pero sige, magpahinga ka na muna dyan. Okay. Okay lang ba kung tabihan kita? Sige. Vanessa, Ano yon? pwede ba kitang halikan? Please. Okay. Wrong timing naman oh. Tignan mo na kung sino yon. Sandali nga. Sino yan? Nico? Hayop ka! Nico! Anong ginagawa mo rito? Gawang anong ginagawa rito? Kailan niyo pa ako niloloko? Sorry! Patawarin mo ako, Nico! Vanessa, 5 taon na tayo. Tapos ipagpapalit mo lang ako sa lalaking to. At mismo kapatid ko pa nakahuli sa inyo. Sorry talaga. Kinailangan pa kitang bantayan. Kinailangan ko pa kayong sundan. Pinagmukha mo akong tanga, Vanessa. Ang bababoy nyo! Nico! I'm sorry! Wala lang naman to eh! Wala lang? Anong ibig mong sabihin wala lang? Sumasagot ka pang hayop ka? Kapal din ang mukha mo! At talagang umaasa ka pa na may ibig sabihin ang ginagawa nyo! Nico! Walang hiya ka! Mapapatikit ang hayop ka! Tumigil na kayo eh! Ano ba? Vanessa, iwanan mo na si Nico. Huwag mo nang lukohin ang sarili mo. Naku, ba dikta si Vanessa? Talagang gusto mong basagin ko yung mukha mo! Nico! Tama na! Mahal ko siya! Mahal ko si Peter! Huwag mo nang ulitin yung sinabi mo. Ikakasal na tayo kaya pagbibigyan kita. Sige, patatawarin kita. Bibigyan kita na 1 buwan para tanggalin sa sistema mo to walang yan lalaking to. Pagkatapos nun, tatanggapin ulit kita. Nico! Ayusin mo yung sarili mo. Hihintayin kita sa labi. Ano yung eksena mo kanina, Vanessa? Di ba sabi ko sa'yo, hiwalayan mo na siya? Tingnan mo yung nangyari. Hindi ko siya inaasahan kaya nasaktan niya ako. Hindi ako nakabawi. Nasaktan niya tayong dalawa. Anong plano mo ngayon? Iiwan mo na ba siya? Pwede ba? Tingilan mo muna ako ng kakatanong mo niyan. Huwag muna ngayon. Nakita mo naman kung anong nangyari, di ba? Tapos gusto mo agad na makapagdesisyon ako? Hindi ako robot na walang pakiramdam. Hindi ito madali sa akin dahil nagkamali ako. Ako yung may kasalanan. Pero mahal na mahal kita. Handa akong panindigan ka. Kaya rin kitang pakasalan, Vanessa. Basta piliin mo lang ako. Nasabi ko na, di ba? Kaya please, huwag muna ngayon. Kailangan ko nang umalis. Ihahatid na kita. Hindi! Kaya kong mag-isa. Kailangan kong mapag-isa. Mag-iisang buwan na rin mula nang mahuli kami ni Nico sa hotel, Papa Dudut. Minabuti ko na munang magpakalayo-layo kay Peter, gano'n na rin ang ginawa ko kay Nico. Gulong-gulo pa rin kasi ang isipan ko at hindi ko pa kayang harapin sinuman sa kanilang dalawa. Sa ngayon ay nandito ako sa nanay ko sa Baguio para makapag-isip-isip. Ngunit palapit na rin ng palapit ang deadline na ibinigay sa akin ni Nico. Kailangan ko nang mag-decide matapos ang palugit na ibinigay niya.
Kasi bukod sa relasyon namin ay nakataya din ang kahihiyan ko. Maswerte lang ako na pinili pa rin ni Nico na pagtakpan ang nagawa kong kasalanan sa kanya. Pero aaminin ko na mahal ko pa rin si Peter, Papa Dudut. Pero simula nang mangyari yung pagkahuli sa amin ni Nico, ay unti-unti na ring tinalo ng takot yung nararamdaman ko para sa kanya. Takot na baka nabulag lamang ako sa kanya. Baka nadala lang sa mga ipinapakita niya sa akin tuwing kasama ko siya. Baka mali talaga na pinapaniwalaan namin na soulmates kaming dalawa. Isa pa, pag nagkataon, natatakot din akong sabihin sa mga kaibigan at mga kamag-anak namin ni Nico na hindi na namin itutuloy pa ang kasal. At higit sa lahat ay paano kung pagsubok lang pala ang mga nangyari. Pero si Nico naman pala yung talagang gusto ko at mahal ko. Litong-lito na po ako, Papa Dudut. Sana po ay matulungan ninyo ako. Sa ngayon, hanggang dito na lamang po muna ang sulat ko. Nais ko rin pong sanang humingi ng payo sa mga nakikinig. Naintindihan ko na pwede akong mahusgahan ng iba. Pero handa akong makinig sa mga opinyon ng bawat isa. Hinanda ko na ang sarili ko bago ko pa isulat ang kwento ng pag-ibig ko. Handa na rin ang aking pagkatao bago pa ako magpasyang ibahagi ito sa Barangay Love Stories.